Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So first card ni Libra, we have the Strength Energy. Maaari ng iba sa inyo rito kailangang magpakatatag. Libra, that could be related to these two of swords energy. Okay? Baka mayroon kayong kailangang pagdesisyonan dito na hindi ninyo madesisyonan. You can't figure out yet. You can't make up your mind yet kung ano yung dapat na gawin dito or ano yung kailangang gawin. Maaari din, no, na kailangan mo dito na tatagan ang inyong loob. Kasi baka hindi kayo makapag-desisyon pa kaya napanghihinaan kayo ng loob eh, no? O pwedeng gano'n ang ano dito, ang sitwasyon. O pwedeng hindi ninyo mapagdesisyonan ang bagay na to because, kumbaga, nawawalan kayo ng ano, ng lakas ng loob, no? Natatakot, maaaring natatakot sa sitwasyon na ito. Kaya parang ayaw mo munang magdesisyon, ayaw mo munang tignan ang sitwasyon, yung ganon. Okay? So, we also have the Ace of Cups. Ayan. So, yung Ace of Cups, this is, overflowing of blessings, no, na maaring dumating. Meron tayong overflowing, no, dito na tubig that signifies overflowing of blessings. That's overflowing of um blessings na dadating, kaya magiging overflowing din yung joy and happiness na maaring maramdaman ninyo rito, yung ganon. Kaya this is really beautiful. Kasi maaaring merong mga iba't ibang klaseng opportunities, bagong opportunities ang dadating na magdudulot ng positibong enerhiya sa iyo at this could be opportunities that also could change the course of your life. This could be also an opportunity na parang pwedeng maging game changer ito, you know. So, congrats and good luck. At saka, this is also a time for celebrations. Maaaring yung celebration na to could be celebrating love. Kaya po pwedeng meron ditong kasalan, no? Pwedeng merong renewal of vows. Dito ng mga mag-asawa. Pwedeng baka merong bagong panganak, 'di ba? May new baby na paparating or maaaring merong bagong love life, bagong relationship na mabubuo dito between you and another person. So, magiging masayang-masaya si Libra. So, by the way, maraming salamat for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. Thank you. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join sa membership. Salamat. So, we have a service. I feel good when I can help others. Ayan. So, maaari na this is your purpose in life, to be of service to others. Kasi ganun yun eh, kapag when you are feeling good, when you're feeling great, when you're feeling joyful and happy with what you are doing, no? Lalo-lalo na ito, in this case, yung tumutulong sa ibang tao, yung pagtulong sa ibang tao kapag ginagawa mo yan, natutuwa ka, 'di ba? You feel great, you feel good, no? Pwedeng ito yung purpose mo in life, 'di ba? Kasi when you are living your purpose, napapansin mo na yung saya mo parang ang lalim, no? Masayang-masaya ka na nakakatulong ka. Masayang-masaya ka na nababago mo, na natutulungan mong mabago ang buhay ng iba, 'di ba? In a good way, yung gano'n. So, feeling ko ano 'to, ito yung purpose mo sa buhay, no? To be of service to others, to be of help to others, no? Maaring marami ka ng natulungan
na ibang tao in different ways. Maaring marami ka na din tao, maraming tao yung lumalapit sa'yo talaga when they need help, when they need advice, when they need something, 'di ba? Maaring ikaw talaga yung nilalapitan. So, what else? We have forgiveness. I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. So, this is really good. You are moving forward in your life na Libra. Your heart is oozing with love. Ano, parang pinipili mo ngayon ang pag-ibig, pinipili mo yung pagmamahal, no? You are siguro hindi lang you are not just forgiving people who have hurt you, but you are also forgiving yourself. Diba? Maaring pino-forgive mo din ang sarili mo dito. You know? Yung ganon. Kaya, this is really good. Kasi kapag nagpapatawad din tayo, hindi rin naman natin ito ginagawa para sa kanila. 'Di ba? Hindi natin ginagawa yung pagpapatawad na yan for the people who have hurt us, but most importantly, ginagawa natin ang pagpapatawad para sa sarili natin. Para na maka-move on ka na, para maka-move on na tayo, para matanggal na yung kumbaga balakid sa puso natin or nagpapabigat sa puso natin. Tinatanggal natin yung tinik, no, sa ating dibdib, kumbaga. 'Di ba? Yun ang ano dito, yun ang pinakamagandang epekto ng pagpapatawad. At saka, when you are forgiving, ibig sabihin na handa ka na mag-move on, no? Or papunta ka na sa healing process mo at handa ka ng mag-move on sa buhay. So, we also have imagination. I embrace and nourish the creative aspect of my mind. Ayan. So, siguro ang iba sa inyo is trying to imagine kung ano yung mga gusto ninyong gawin. Kung ano yung baka may mga projects kayong iniisip, no? At ini-imagine ninyo yung kung ano man ang mga gagawin ninyo using your creative ideas, mga ganyan, 'di ba? So, po pwede rin na ang iba sa inyo rito is ready to embrace, 'di ba? Kung ano man yung plano, kung ano yung plano ninyo na alam mo yung kunyari, related sa pagkakakitaan, 'di ba? So, baka ini-imagine ninyo how you're going to navigate the journey, how you're going to start, 'di ba? Or ano ang gagawin ninyo, 'di ba? Yung mga ganun ba? So, maaring visualize ninyo sa ngayon, no? Yung inyong pinaplanong gawin. Kung ano yung produkto nito or kung ano yung magiging resulta nito, maybe that's what you're trying to visualize. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.